Lord, patawad po kung ako ang nagiging dahilan sa paglayo ng iba sa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Our Bible passage for today is from the book of the Acts of the Apostles, chapter 15, verses 7 to 21, and I read it for you. After there had been much debate, Peter stood up and said to them, "My brothers, you know that in the early days God made a choice among you, that I should be the one through whom the Gentiles would hear the message of the good news and become believers. And God, who knows the human heart, testified to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. And in cleansing their hearts by faith, He has made no distinction between them and us. Now therefore, why are you putting God to the test by placing on the neck of the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear? On the contrary, we believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will." The whole assembly kept silence and listened to Barnabas and Paul as they told all the signs and wonders that God had done through them among the Gentiles. After they finished speaking, James replied, "My brothers, listen to me. Simeon has related how God first looked favorably on the Gentiles to take from among them a people for His name. This agrees with the words of the prophets, as it is written, 'After this I will return, and I will rebuild the dwelling of David which has fallen. From its ruins I will rebuild it, and I will set it up, so that all other peoples may seek the Lord, even all the Gentiles over whom my name has been called. Thus says the Lord, who has been making these things known from long ago. Therefore I have reached the decision that we shall not trouble those Gentiles who are turning to God, but we should write to them to abstain only from things polluted by idols, and from fornication, and from whatever has been strangled, and from blood. For in every city, for generations past, Moses has had those who proclaim Him, for He has been read aloud every Sabbath in the synagogues." Naging dahilan ka na ba para lumayo ang iba sa Diyos at sa simbahan? Sa ating mga salita na mapanghusga, sa ating kilos na parang tayo lang ang tama palagi, o sa ating ugali na mas marunong pa kaysa sa iba, unti-unti po nating naitutulak palayo ang iba, imbes na mapalapit sila sa Panginoon. Sa ating pong pagbasa, nasaksihan natin ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ng simbahan, ang tinatawag po nating Council of Jerusalem. Dito nagtipon ng mga apostol at matatanda upang pag-usapan ang isang malaking issue. Kailangan bang sundin ng mga hentil ang lahat ng batas ng mga Hudyo para maging tunay na Kristiyano? Naging mainit po ang talakayan. May iba na gustong ipataw ang mabibigat na tuntunin, pero tumayo si Pedro at pinaalalahanan sila. Ang Diyos ay kumikilos din sa mga hentil at nilinis niya ang kanilang puso sa pamamagitan ng pananampalataya. At doon lumabas ang mahalagang desisyon, huwag na nating pahirapan pa ang mga hentil na lumalapit sa Diyos. Sa madaling salita, huwag gawing hadlang ang mga hindi naman esensyal. Huwag gawing mas mabigat ang daan kaysa sa kailangan. Dahil ang Diyos ay hindi nagtataboy, Siya ay tumatanggap. Ang simbahan ay dapat maging tahanan, hindi hukuman. Tayo ay tinatawag na maging tulay, hindi pader. Hindi natin trabaho ang maglagay ng sobrang bigat sa balikat ng iba, kundi samahan sila sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Opo, may mga alituntunin at may katotohanan.
Pero ang lahat ng ito ay dapat ibinibigay sa diwa ng pag-ibig at hindi ng pananakot. Sapagkat kung ang paraan natin ay nakakasakit at nakakapagpalayo, baka hindi natin maipakita ang tunay na mukha ni Kristo. Kaya balikan po natin yung tanong natin kanina. Naging dahilan ka na ba para lumayo ang iba sa Diyos? At kung oo, handa ka bang magbago upang sa susunod, ikaw naman ang maging dahilan para sila'y muling lumapit sa Panginoon? Ang tunay na pananampalataya po ay hindi nagpapabigat ng puso. Ito ay nagbubukas ng pinto para sa lahat ng gustong lumapit sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin po ninyo ako sa mga pagkakataong ako'y naging hadlang sa iba. Turuan mo akong tumanggap tulad ng iyong pagtanggap, walang panghusga, puno ng pag-ibig. Gawin mo akong instrumento ng iyong awa upang sa aking buhay mas marami pang mapalapit sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.